BP Sara. Ito po, una po, no? Nagpapasalamat po si BP Sara sa Supreme Court sa ruling na definitely lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits of impeachment, no? Malinaw po na hindi po basta-basta. Hindi po 2-5, hindi po trip-trip lang. Kinakailangan po diyan sa Supreme Court ruling, no? Kinakailangan may pinagdaanan po 'yan, hindi po simpleng nagpirmahan lang, no? Yung mga congressman na hindi nabasa. Imaginein po ninyo, no? Tama yung Supreme Court na dapat higpitan. Kasi po yung mga ini-impeach nyo, yung mga impeachable official, hindi po yan nakarating sa pwesto nila ng basta-basta lang. Halimbawa po, ito pong Vice President at Presidente, hinalal po yan ng milyong-milyong tao. No, kakaiba po to. Dahil si Vice President Sara Duterte po, ang nagtamo ng pinakamalaking boto sa lahat ng kasaysayan, sa buong kasaysayan ng botohan sa Pilipinas, anumang posisyon. Siya po ang nagkamit ng may pinakamalaking boto sa lahat po ng eleksyon, sa Pilipinas. Katangi-tangi po to dahil pinakamalaking mandate so far, no? Wala pa pong nakakuha ng kasinlaki ng boto ni BP Sara, maski yung tatay niya. Talo sa laki ng boto niya. Tapos, ang magpapasya lang 200 o 300 na congressman, yung milyong-milyong boto ng tao, isang tabi dahil lang sa kagustuhan ng ilang daang congressman na matanggal sa pwesto o dahil pinopolitika lang. Yun po yun. Kaya tama po ang Supreme Court. Nahigpitan. Hindi po pwede na yung mga impeachable official ay basta-basta matanggal sa pwesto. Dahil kaya po naging impeachable official yan, talagang mataas na posisyon po yan. Yan po yung mga presidente, vice president, mga commissioner ng COMELEC, etong ombudsman. Basta yung may mga commission po, yan yung mga impeachable official. Katangi-tangi po, kaya po kung hindi man sila hinalal, kaya po dumaan po yan sa prosesong kakaiba. No? Wala pong duda, kaya nga si ombudsman, kahit na anong gawin natin, dumaan yan sa mahigpit na proseso. Lahat po ng impeachable official, dapat man lang bago nyo impeach, talagang matindi po ang ebidensya. Dumaan po. Yun yung gusto ng Supreme Court. Dumaan sa butas ng karayom. Tama kayo. Bakit nyo ibig sabihin basta-basta lang magtanggal ng presidente at vice president? Kahit to Kahit yan kay President Marcos, hindi ako sang-ayon dyan na ang magpasya lang itong Makabayan Black. Matatanggal na yung presidente. Okay. Ano pa po ang mga sinabi ni BP Sara? Closure. Sabi po ni BP Sara, her team stated that the matter is now closed and urged the nation to move on to other pressing concern. May closure na po yung impeachment ni BP Sara. Sana move on na tayo. Ang dami pong concern ng Pilipinas. Ang pangunahing concern po ngayon ng mga Pilipino, hindi pa po nabibigyan ng katarungan o hindi pa po napaparusahan yung mga magnanakaw sa ating budget. Sana po yan ang unahin, di po ba? Dahil yan ang totoo Hinihintay nating closure, move on na po tayo. Kung gusto nyo pong talunin si BP Sara, kung gusto nyo pong manungkulan sa Pilipinas, talunin nyo po si BP Sara sa eleksyon. Hindi po sa teknikalidad.
Kasi wala rin pong kwenta yung pamumuno nyo. Halimbawa po, na-impeach niyo sa BP Sara, hindi nyo napatakbo sa eleksyon. Wala rin pong kwenta yung pamumuno ninyo dahil majority ng Pilipino gusto si BP Sara. Okay, legal victory. Allies like Senator Amy Marcos hailed the decision as victory for the rule of law, emphasizing that the Constitution must be followed regardless of the political power behind the impeachment attempt. Alam niyo po, ang linaw ng Constitution. Ang sabi po ng Constitution, isang beses lamang pwedeng mag-file ng impeachment sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Very obvious po eh. Ika-4 na impeachment yung binigay nila sa Senado. Oh. Simple lang po yan. Kung meron pong ika-4 na impeachment, meron pong nauna, pangalawa at pangatlo. Okay lang sana kung kinonsolidate nila eh. Bago ipasa, kaya lang magkakaiba po ng petsa yan eh. Oh. Ano po pagkakaiba nito? Naihabol po ng makabayan yung kanyang impeachment, yung reklamo niya, hindi pa po nagbubukas yung Congress. Kaya, hindi po pwedeng tanggihan. Okay. Ito po yung mga detalye, no? Unanimous vote po, 13-0, ni isa po. Ni isa sa mga justices ng Supreme Court, walang nagduda. Lahat po ng justice, umayon po. Alam nyo, mamaya, pag binanggit na natin yung katwiran nito ni Tito Soto, alam nyo yung unanimous decision? Pucha, huwag nyo sabihin na bobo lahat yung justice na yan. O may pinapanigan lahat yan. Silyonin? Hindi po yan Duterte. Yung nagsulat po, yung ponente po ng desisyon na to, dilaw na dilaw po yan. Next possible filing, the court noted that the new impeachment complaint may be commenced against her until February 6. Okay.